Hello everyone! Saan mang panig ng mundo or saan mang sulok ng mundo. So, ito, short video lang tayo for today. Ito yung naging pahayag ni Pangulong Duterte. Tinawagan siya or kinausap siya ni Attorney Sal a while ago. So, I think this was, 20 hours ago na eh. So, super late na nga ako eh. So, anyway, mabibigay lang tayo ng konting komento after this siguro, tapos hapyawan lang natin yung naging response ng OVP doon sa regarding sa issue ng DSWD later on. So unahin muna natin ito yung interview ni Attorney Sal kay FPRRD. So here you go mga kapatid. Kaya, yun ang sasagutin niya. Habang hindi pa siya, darating niya lang daw eh. And kasi yun nga, Attorney Sal, dinediscredit kasi ng mga mambabatas, Attorney Sal, yung success, hindi natin maisasantabihin, Attorney Sal, na successful yung naging drug war campaign dahil talagang sa streets, no, sa kalsada pa lang, Attorney Sal, sa mga on the grassroots levels, naramdaman talaga ng ating mga kababayan na talagang nahihirapan yung mga pusher na magbenta ng illegal na droga. Nahihirapan din ang mga user na lantaran sa paggamit ng illegal na droga. At ngayon, nawala na sa administrasyon si former President Rodrigo Duterte, grabe naman ang ginagawa nilang Attorney Sal, na pagsira naman sa pangalan ng Duterte administration. What do you think, Attorney Sal? Mali yata yun na ibigay ko sa yung number. Ito pala yung bago. Ito. Okay. Yeah, but anyway, habang tinatawagan nyo, unang-una, yung pong parallel investigation, maganda yon kasi yung Quad Committee masyadong bias. Aminin man nila o hindi, talaga nakikita na kakaroon ng politika. Ang problema rin naman dun sa parallel investigation, ang magiging pintas naman, teka muna, kung tatawag ng investigation, inaakusahan ka nga sa kabila na kayo'y nasa likod. So, may problema rin. Kaya ang suggestion ko ganito, Senador Bato, pwede kayo mag-imbestiga. Kaya lang, if I were you, ibibigay ko yung chairmanship sa ibang kasama mo sa komite. Pabayaan mo sila mag-preside para wala silang masabi sa'yo. Hindi rin si Bongo dapat dahil kasama kayo sa inaakusahan eh. So, marami naman kayong members ng committee. So, gawin nyo, tumawag kayo ng investigasyon and let the committee be handled by another senator. O, di maganda walang bias sa party. Kasi yun din talaga ang sinasabi ng mga critics ng drug war na ito, and even though lawyer daw ng mga victims ng drug war, yun nga, bakit sila mag-imbestiga? Kasama sila doon sa perpetrators sa sinasabi nila. Pero pwede namang i-preside by a fellow senator para hindi sila mapintasan. But the question dun sa fairness, Attorney Sal, kahit pa hindi sina Senator Bato or any na hindi, example, hindi si Senator Bato, hindi si Senator Bongo, baka pwede naman si Senator Robin Padilla mag-preside if possible. Pwede, kahit na sino sa kanila. Basta, except for the two. Huwag kayo mag-preside. And kasi nga, yung iniisip kasi nila Senator Bato and Senator Bongo, for the check and balance, no, at saka sinasabi nila na for fairness. Pag sinasabi bang fair, mas fair ba ang pagdinig na gagawin ng Senado kumpara dun sa Kamara? Or mas napopolitika lang? Kaya gusto nga ni Presidente Duterte umattend sa Quad Committee. Kaya tanungin natin siya. Natawagan naman yung kanyang aide. Ongoing ba? What do you think, Attorney? Na dapat po na sila po ang yung Senado? Mas fair ba ang Senado? Hindi. Alam nyo, kahit na anong institution, yung whether upper or lower house, magiging fair ko lang, kaya magiging fair ka lang kung yung pamamaraan mo ay fair. Pero kung hindi, talagang wala mangyari. The manner by which you're asking questions. If you ask uneducated questions,
invasive questions, stupid questions, irrelevant questions, political questions, malicious questions, hindi ka fair. Pero kung tatanungin mo yung in relation to an inquiry, dahil nga gusto mo magpasa ng batas, fair ka. Pero ang problema nga hanggang ngayon, hindi nyo sinasabi sa amin, anong exactly ba? Ano bang proposed bill ninyo? Ano bang gusto nyong isulong na batas? Wala kayong pinapakita sa taong bayan Kaya nangyayari, labo-labo, palengke style ninyo So, hi guys. So, ito, yung interview ni Attorney Sal kay Pangulong Duterte. I'll try not to interrupt in between. Pero kung meron akong maisip na opinion or comments, I'll just pause a bit and then itutuloy ko din. Kasi short lang siya. Napanood ko na to kanina. So, let us just watch and start. Guest? Nasa linya po natin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, kumusta dating kayo? Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what is life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito at from time to time this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang, bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yang gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. So wala kayong Ibibigay ko sa kanila.
Bahala sila Kaya kung ako anong gusto naman, nyo itanong. sa kagaya ito ni Ruena, si Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Madaling sabi, Ito Mr. na. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayagan sila, bigyan mo ng pera, operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi nilang reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. At saka, palainom mo yung pulis. Bilang mga 2 boteng scotch. Kaya yung nakikita natin sa iba, pumupunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Yan mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4, 5 yun yan sila na maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera. Nahihiya yan lang sabi ko, sige, kapon kayo doon. Inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o ng mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o
Ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis. Kasi yung pulis, trabaho nila yun eh. Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganon talaga. Talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, na. Yon. Now, former President Duterte, hindi ho mapapasinungalingan ng yung digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na nawala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. I would rather na yung buong madla, let the people make the proper decision. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko at yung lahat na patay at gumana naman yung there was a time na maski saan ka magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinat. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin na as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the Congressional Committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, di maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras ng O di sagutin po sila lahat. aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times.
At marami akong sabihin sa taong bayan. Oh. Oh, marami pong Kaya- salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po Well, nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay Sal, ng pagkakataon nito. ako taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president. I repeated and repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan, whoever wants to destroy my country, and if you will really destroy it, then I will be there to. Okay. Yan ang ipagbilin ko sa tao. Papatayin talaga kita. This is my country which I can call my own. Wala akong ibang country na ipapasa ko sa mga anak ko. Puro Pilipino to eh. Hindi naman ito mga Amerikano. Mga mestizo lang to kasi ang nanay South American. This is this. Yung pagka-Pilipino ko, ibigay ko sa mga anak ko. Alright. Mr. Maraming President, salamat. marami pong salamat. Hanggang sa susunod nating pag-uusap. So, there you go guys. So, quick reaction lang, quick comment. So, cleaner ni Pangulong Duterte regarding doon sa pagbanggit ni Garma sa INC, ganyan. So, binanggit din niya na walang reward money, yun ay pondo lang. Siyempre, gagamitin, may tatrabahuin sila eh. Manghuhuli sila, di ba? Kaya, pinupondohan niya, ano nga naman ang gagamitin nila? Yung mga pulis na magtatrabaho doon, kapag ka nanghuli na sila ng mga yan, mga tulak na yan, yung mga nagtutulak tsaka gumagamit na yan, di ba? Malinaw din dyan na binanggit ni Pangulong Duterte na kaya ako blinip yung ibang part kasi alam naman natin na baka mamaya ma-warningan tayo ulit dyan sa mga words na alam naman natin na sensitive na hindi siya pwede. So yung mga nakablip, alam nyo na kung ibig sabihin yung yung katapusan mo, parang ganon. So, ibig sabihin ni Pangulong Duterte, paulit-ulit, nasa naman niya, nasa social media, at kumakalat yan, na sinasabi niya na pag, syempre, pag nanlaban, ano nga bang gagawin mo? Syempre, i-defend mo yung sarili mo, pares kayong may armas, di ba? O di, syempre, unahan mo na siya. Ganun lang kasimple yun. Hindi yung tipong walang kalaban-laban, anuhin mo kasi malinaw yung instruction niya, nadalhin sa kanya. Pero syempre, kung at risk na yung buhay ng pulis, alangan naman, syempre, pababayaan na lang niya, yung sarili niya na siya yung unahan, di ba? So, ano yan, malinaw yan. Tsaka yung mga ginagawa lang nila, mga paninira lang yan, ganyan. Kaya, yun, aabangan natin kung talagang iimbitahin siya. So, kaabang-abang talaga yan, guys. Lalong-lalo na at alam naman natin kung paano magtanong. May script yan, ang Quadcom or Tuwadcom na yan or Huwadcom na yan. Sila, di ba, may script. So, nag-stick to the plan daw sila, di ba? So, let us see kung paano yan i-address ni Pangulong Duterte pag nandoon na siya. So, yun na lang ang antayin natin, guys. Willing siya na sumagot. Ano man yung mga itatanong nila. Pero sabi nga niya, in-emphasize niya dyan na meron siya na gustong meron siyang itatanong sa kanila, di ba? In-emphasize niya yon. So, ayaw nga din daw niya yung daw sila, di ba, na magtanong yung mga tinatanong nila. So, kasi nga, di ba, naka-script nga yun. Kung ano lang yung gusto nilang isasagot mo, yun lang. So, tignan natin kung kaya na lang ipahiya si FPRRD pag umattend na dyan. So, yun na lang aantayin natin, guys. So, that's it for that, part ng vlog. So, let's move to the last part. Yun lang sa, regarding sa DSWD na, na issue with VP Sara, sa OVP. So, pahapyawan lang natin ng konti. Tingnan natin kung makakapagbigay tayo ng kaunting comment. Meron pa pala akong ipapahabol doon. Yung part na, di ba, yan sa mga tinutugis ni Pangulong Duterte dati regarding dyan sa war on drugs niya. Ikaw, for example ko lang. Ikaw, di ba, kunyari, ikaw, employer ka. Di ba, napaka-importante sa atin na screenan mo yung mag-a-apply sa'yo.
hindi ba tayo mismo ayaw natin na may makapasok sa family natin or sa business natin na gumagamit dahil alam natin ang magiging epekto noon sa pamilya mo or kunyari sa business mo kung may company ka, di ba? Or kahit pa ikaw, kung ikaw babae ka o lalaki ka, kung minsan di ba pag alam mong gumagamit yan, parang syempre di ba turn off ka na. So ganun din yung gusto ni Pangulong Duterte sa bansa natin. Kaya gusto niyang mawala, mapuksa yung mga yan. Dahil nga, sila nga ang sumisira sa bansa. Yung nga sabi niya, di ba, yung sa statement niya na last part na mahal niya yung Pilipinas. So, ginagawa lang niya yon para sa mga Pilipino. So, yung mga nag-claim na bumabaliktad, na hindi sila happy na dati, puring-puring nila si Pangulong Duterte dun sa war on drugs niya. Tapos ngayon, di ba, bumabaliktad na sila. So, isa lang ibig sabihin nun, guys, na talagang sila mga plastic na tao, kung saan lang sila benefit, dun lang sila. So, yun lang yung point ko doon na idinagdag ko kasi 'di ba? Kahit sino naman siguro ayaw mong ma-infiltrate kahit yung community mo nang may gumagamit na ganyan, 'di ba? So, yun. Move na tayo sa last part, guys. Handa na raw na isumite ng Department of Social Welfare and Development ang validation reports sa kanilang ginawang investigasyon. Kasunod na rin ng mga reklamo ng Office of the Vice President o OVP na mabagal at minsan ay hindi inaaprubahan ng hiling na tulong kung sa OVP mismo galing ang endorsement. Narito ang balita ni Gina Torno. Tila naging kontrobersyal ang naging pagdinig sa Senado para sa 2025 budget ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay matapos matanong ang ahensya sa mga reklamong ipinaabot ng Office of the Vice President sa Senado sa kung bakit hindi nabibigyan ng ayuda o tinatanggihan ng DSWD ang mga referral na mula sa opisina ng Vice Presidente. Pagtatanggi naman ng kalihim ng DSWD, hindi raw nila pinupolitika ang programa patungkol sa mga ayuda taliwas sa alegasyon ng OVP. Buwelta naman ng Office of the Vice President. Wala umanong katotohanan ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na tinatanggap nila ang lahat na nagre-request para sa ayuda. Sabi pa ng OVP, patunay nga rito higit 7,000 pending applications para sa Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS at higit 2,000 pending application din para sa Sustainable Livelihood Program sa Panay at Negros Island na inendorso ng OVP sa DSWD Field Office Region 6. Ang problema ay hanggang ngayon ay hindi pa ito nabibigyan ng ayuda ng DSWD. Sa press conference nga ng DSWD umaga ng Huwebes, muli na naman nilang binigyang diin na wala raw halong politika ang pagbibigay nila ng tulong sa mga Pilipinong nangangailangan. We would like to really stress that lahat naman po ng lumalapit sa DSWD na nangangailangan ng tulong ay ating pong tinutulungan, subject of course to the validation and assessment of our social workers. Sa katunayan, handa na raw ang validation report sa ginawa nilang investigasyon patungkol sa reklamo ng opisina ng Vice Presidente. Ito raw ay nakatakda nilang isumite sa tanggapan ni Senate Committee on Finance Subcommittee Chairman Senator Amy Marcos. The reason why we're doing an investigation or a validation ay para mas magiging maayos po yung ating pong komunikasyon with the Office of the Vice President. There's always an effort on the part of the DSWD to communicate with parties. Kasama sa sinuri ng DSWD ang mga na-refer na benepisyaryo para sa AIC sa Western at Central Visayas. Samantala bukod naman sa OVP, inireklamo rin ni Zamboanga City 1st District Representative Kemer Adan Olaso ang biglaang pagpapahinto ng DSWD sa payout o ayuda sa kanyang distrito. Nagtrending din sa social media kamakailan ang pagluhod dito sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City para lamang matuloy ang pamamahagi ng ayuda. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Gina Torno, SMNI News. So yun guys, sa tingin nyo, di ba namumulitika ang DSWD? Well, in my own opinion, hindi ako kumbinsido yun sa explanation nila. Well, see kung ano yung mga susunod na mangyayari, pero yun nga, di ba dati na banggit na rin yan dati ni VP Sara yung regarding dyan sa pag OVP yung lumapit sa mga ahensya, minsan sinasantabi nila, di ba? So I think
pamumulitika pa rin ito, itong ginagawa nila na to. So, yun nga, pinasinungalingan nga ng Office of the Vice President, di ba? Yung yung claim nila or yung statement nila. So, yun muna guys. That's for now. Short video lang ito sa akin ngayon. So, magpapaalam. Pansamantala muna ako magpapaalam. Ano ba ako nabubulol? So, yun. Kasi siguro giniginawa ko. Kasi nga, mag-winter na. So, pasensya na guys. So, yun. So, to finalize everything, narinig natin yung punto ni Pangulong Duterte. So, ngayon, mag-iiwan lang ako ng isang katanungan sa inyo. So, naniniwala ba kayo na effective yung war on drugs ni Pangulong Duterte para sa ikauunlad ng ating bansa or hindi? So, nasa sa inyo na po yun. On my part, syempre, alam ko na malaking pagbabago talaga ang Pilipinas noon nung panahon na meron yan yung programa ni Pangulong Duterte na yan. And then sa OVP naman, naniniwala ba kayo na hindi pamumulitika ang ginagawa ng DSWD? So yun, nasa inyo na po yun, pero kung akong tatanungin, hindi po. Alam ko na pamumulitika yan. So yun, opinion ko lang naman po yun. O nasa inyo na po yun kung ano rin naman ang magiging opinion nyo. Pero base sa sa mga balita, yung iba kailangan nyo mapagmatyag, kailangan nyo ding suriin lahat ng mga napapanood nyo sa TV. Kailangan din nating i-analyze. Hindi lang basta-basta tayo oo or basta maniniwala. Hindi lahat ng napapanood or nakikita nyo sa balita ay totoo. So yun, kailangan lang talaga natin suriin ang lahat-lahat ng bagay, lalo ngayon ang dami-dami ng fake news. So yun muna mga kapatid, saan man panig ng mundo, pansamantala muna ako magpapaalam sa inyo at babalik ulit ako bukas. So yun, para sa Pilipinas nating mahal. Ciao, bye.